ang lupang hinirang, hiling ng patawad sa aming bayan. Tingin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Ikaw ang pag-asa ng kapayapaan, ang kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri, sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dasal ng Pilipinas mong mahal, itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan mong mahal. You are my hiding place. You always fill me with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak
Oh, you are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. I will trust in you. On my I heart will to trust in you you. always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Tim Hiner, President and Professor dito po sa Phoebus College of Bible, Valenzuela City, Metro Manila. We are going on our 77th year. 77 years na po ang Phoebus equipping leaders to fulfill the Great Commission. Salamat po, PCEC, sa inyo pong invite, lalo na po kay Sister Maloy sa Lumbides, to participate in the 40 days of prayer and fasting for the nation. Nais ko pong basahin ang Matthew 28:18-20 na pagbabatayan po natin ng ating devotional. Matthew 28:18-20 mula po sa Ang Biblia. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo nyo, gawin nyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at tulungan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama nyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Bible schools, kailangan pa ba yan? No? Hindi ba meron naman tayong Holy Spirit at sapat na yung Holy Spirit at ang Bible para tayo'y maturuan sa salita ng Diyos? Naniniwala po ako na kung babalikan natin yung paborito nating passage on the Great Commission, makikita po natin na mahalaga ang Bible schools and seminaries. Katulad po ng Phoebus College of Bible, para tuparin at implement ang Great Commission that's able to transform individuals, families, and communities for the sake of the kingdom of God and the new creation. Naniniwala po ako na ang Bible schools are in a major position. Seminaries are in a major position to effect change in our world through the gospel of Jesus Christ. Paano po ito magaganap o nangyayari? Well, isa pong napakahalagang kasangkapan na ginagamit ng Panginoon para sa pagbabago ng buhay at ma-transform ang ating mga communities and even our families sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang ginagamit ng Panginoon ay ang church. Hindi po ba? At ang effectiveness po ng church ay depende sa kanyang mga leaders. Sa mga kung paano na-train at kung paano na-form o na-educate, no? Biblically and holistically yung ating mga manggagawa. Kaya po ako naniniwala na napakahalaga ng theological education, maayos na theological education
mahalagang investment po ito para sa kaharian ng Panginoon at sa paglago ng kanyang iglesia. Yung ating pong binasang passage on the Great Commission is often used to give us what? The importance of evangelism and discipleship. Pero nakakalungkot po, it is at the expense of promoting the need for education, the need for teaching. Actually, meron pa nga mga nagsasabi sa atin na hindi na kailangan ng seminaryo, hindi na kailangan ng Bible school. Mag-focus na lang tayo sa church planting, paparating na ang Panginoon. Mag-focus na lang tayo sa discipleship. Pinagbabangga, pinaglalaban yung reaching against or over against teaching and educating. Pag binasa natin yung Great Commission itself, makikita po natin ito'y maling pananaw. Ito po'y medyo lihis na pagtanaw sa salita ng Diyos. Kasi sa pag-aalagad, ayon po sa Great Commission, balanse nitong sinasabi na mahalaga ang paghayo at pagtuturo. The Great Commission equally balances paghayo with turuan. We make disciples of all the nations by going, baptizing, and teaching people to obey all that Jesus Christ commanded. Isipin ninyo, ano mangyayari sa mga iglesia natin na nagdi-disciple by reaching out, pero walang maayos na teaching, walang maayos na training ng mga believers, ng mga mananampalataya. Ang mangyayari po ay mga mananampalataya na mga undernourished, malnourished pa nga yung iba, and liable to false teachings and are biblically deficient. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians 4:14, nagiging tulad ng mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao. Kaya kung hindi po tayo magiging maingat at hindi natin binibigyan diin ng kahalagahan ng pagtuturo at ng training at ng education, ang mangyayari po sa ating mga iglesia ay katulad ng sinabi ng ating dakilang teacher na hindi lang following the steps of Christ, pero isa po sa mga kinikilala nating ebangheliko sa buong mundo, si John Stott. Ang sabi niya nito tungkol sa kahalagahan ng pagtuturo, kapag hindi natin in-emphasize ito, ang mangyayari ay mga churches na ang lawak at ang haba pagdating sa dami, pero ang babaw pagdating sa kalidad o sa maturity ng kaalaman at pagtuturo. Kaya po mahalaga ang Bible schools and seminaries sa buhay ng iglesia. Actually, kung pag-iisipan natin, ayon din kay John Stott, yung church, sinasalamin nito kung ano yung klaseng Bible school o seminary ang mayroon doon sa bansa. Ang ibig sabihin, the church is the reflection of its seminaries. Kung ano yung training ng mga manggagawa, ganun ang kalalabasan ng church. Kaya napakahalaga po ng mga Bible schools and seminaries sa ikatitibay at ikalalago ng samahan ni Kristo, sa ikapagpapabago ng mga buhay, ng mga pamilya, at ng mundo na ating kinagalawan. Napakahalaga ng Bible schools and seminaries para sa ebanghelikong pananampalataya, sa ikagagaling, ikaayos ng mga manggagawa, at ganun din sa kanilang kabanalan. So mga kapatid, hindi na ba talaga natin kailangan ng training? Hindi na ba natin talaga kailangan ng Bible schools and seminaries? Masasabi lamang po natin yan pag mali ang ating pagbasa ng Great Commission. Mahalaga
Hindi lamang ang paghayo at pagbautismo. Mahalaga ang pagtuturo, ang training sa ikalalago ng gawain ng Panginoon for the sake of the kingdom. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless us all. Magandang umaga po. Let's pray for the spiritual formation of Bible School communities. Samahan niyo po ako sa panalangin. Aming Diyos na buhay at dakila sa lahat, kinikilala po namin, Panginoon, ang inyong pagkilos sa aming bansa. Nananampalataya po kami na sa kabila ng mga hindi magagandang balita na nasasaksihan namin, kayo po ay kumikilos pa rin sa dakila at mahiwagang paraan. Binibigyan niyo po ng kakayahang maging liwanag sa lipunan ang inyong mga anak na inyong pinananahanan. Lalo't higit sa inyong mga lingkod na nagpapalakas ng loob ng inyong mga tupa sa pamamagitan ng inyong salita. Tunay po, O Diyos, ng inyong salita ay makapangyarihan. Pag pinagbubulay-bulayan po namin ito, naririnig po namin ang inyong munting tinig na nagbibigay pag-asa sa amin para maging matatag sa hirap ng buhay. Amin pong inilalapit, Panginoon, ang mga nagsasanay na mga kapastoran at ng mga manggagawa sa iba't ibang mga ministry, ang mga Bible schools at mga theological institutions sa Pilipinas. Nagpapasalamat po kami na patuloy niyo po silang ginagamit para magpalago at magsanay ng mga tagapangunat, mga manggagawa sa maraming simbahang lokal. Amin pong dalangin, Panginoon, na ang mga estudyante po ng mga Bible schools na ito ay maging matibay sa kanilang pananampalataya, na hindi po sila madaling matangay ng mga walang kabuluhang pagnanasa. Sila po nawa ay lumagong nahuhubog kay Kristo pagdating sa karakter at mission. At ganun din po, Panginoon, na sila po ay patuloy na lumalim sa kanila pong puso sa paglilingkod sa ministry at maging sa aming bansa sa iba-ibang kaparaanan po, Panginoon, na inyong niloob. Dalangin din po namin, Panginoon, na kayo po ang magbigay sa kanila ng matinding pagnanasa na iparating sa puso ng bawat Pilipino ang ganda ng inyong salita. Naway lumagana pa po, Panginoon, ang pagbabahagi at pagsasaloob ng inyong dakilang kwento sa Biblia. Kasakapanin niyo po, Panginoon, ang mga future preachers, teachers, and artists na magmumula po sa mga Bible school sa Pilipinas. Panginoon, pinapanalangin din po namin ang mga kawani ng faculty and staff ng theological institutions na inyong ginagamit para sa pagsasakatuparan ng mission work ng Bible schools. Sila po ay patatagin po ninyo, Panginoon, sa pananampalataya na hindi po sila mawala ng gana na maglingkod para sa ikalalago at ikatitibay ng mga Bible schools sa Pilipinas. Naway kayo rin po ang humipot ng marami pang manggagawa na magkaroon ng pagnanasa na paglingkurang ka sa Bible schools. Kayo po ang tumawag ng mga guro, ng mga mag-e-equip para po sa mga future pastors and teachers, mga manggagawa po sa aming bansa. Ito pong lahat ay ipinagkakatiwala po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let us continue to pray for the resources and financial provisions. Our loving and gracious Father, we praise you and we adore you for giving us this opportunity to come together as your people, not only to lift up our needs, but more importantly, to glorify you even as we wait and trust on your will and plans for us. Father, as we humbly come before you, we thank you for giving us the confidence and the assurance that we can trust in your faithfulness, that you will deliver and hear our prayers. And so, Father, on behalf of all seminarians,
I pray and ask for your provision of student scholarships and campus facilities. We recognize, O Lord, that oftentimes there are struggles for students, especially when it comes to finances and funds for our studies. Sometimes it causes us to worry as payment deadlines are drawing near, but we know, O Lord, that we need not fear nor worry, for you will always provide. We ask, Lord, that you may continually raise up people, organizations, and different forms of help, so that the students whom you have called and have obediently and wholeheartedly followed will receive all that they need. Also, we pray that you will continue to provide for campus facilities, O Lord, that will make learning environments more conducive as we prepare, train, and be well equipped for the ministries you have set for us. Father, we also lift up to you the hearts of every ministry partners the seminaries have. We praise you for each and every one of them, for you have given them to us as instruments in extending your blessings and love for us. We are also grateful to you for their passion and dedication to strengthen the ministry in all ways possible. We pray that you will continually shower your blessings upon them and their families. Protect them, O Lord, and be with them at all times, so that they may always serve as a blessing to us all. We ask, O Lord, that you also continue to touch their hearts and their minds, so that they may always intercede, support, and journey with us, both financially and through prayers. Finally, we commit to you, O God, every Bible schools existing both locally and in all parts of the world. As these institutions commit their time, efforts, and life to train and raise up well-equipped godly leaders, we pray that they will be good stewards of your resources. May you empower the leaders and even the faculty, staff, and all that make up the institution with all wisdom and knowledge, so that in all that they do, be it in making school policies, decisions, teaching, or serving in various ways, they will always be faithful to maximize the gifts, the talents, and resources you have given them. If, O Lord, you find us being unfaithful to you by wasting some of these resources, we ask for your forgiveness, and we pray that you continually align our motives to your will, and mold us to become more trustworthy to all that you have entrusted to us. Protect us, O Lord, from temptations, for we know how easy it is to give in than to resist. Instead, give us more opportunities to exercise good stewardship. We entrust to you all these things, Father, and we thank you and we praise you for hearing our prayer. We commit to you our lives and give back all the honor, worship, and glory unto you. In Christ's most precious name we pray. Amen. Let us pray for the leadership and administration of Bible schools. Heavenly Father, nagpapasalamat kami sa inyo pong pagbibigay ng mga lingkod ninyo na nasa posisyon ng pangunguna sa iba't ibang mga Bible schools sa amin pong bansa. Salamat po dahil sa pamagitan nila, ikaw po ang Diyos na nagbibigay ng direksyon sa bawat paaralang pambiblia. Dalangin namin na patuloy po na bigyan niyo sila ng karunungan sa maraming mga pagpapasya na kanilang ginagawa upang ang vision at mission ng kanilang mga paaralan ay magkaroon ng katuparan para sa inyong kalwalhatian. Tulungan mo sila, Panginoon, na makita lagi ang mga dapat gawin at ang kanilang mga pagpapasya ay laging naayon sa prinsipyo ng banal na kasulatan upang patuloy po na ang iyong dakilang pangalan ang siyang maitaas sa bawat Bible school sa amin pong bansa. Bigyan mo po sila ng karunungan sa pangunguna palagi at bigyan mo sila, Panginoon, ng discernment sa pagtingin sa mga sitwasyon sa paligid upang makatugon ng naayon ang mga Bible schools sa pangailangan ng panahon. Maihanda ang mga manggagawa, mga pastor, misyonero, mga Christian educators
even mga musicians at iba pang mga leaders ng iyong simbahan, upang sila ay maging equip at mabisa sa ministeryo sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang tutulong sa mga presidente at deans ng mga Bible School sa pagharap sa maraming mga hamon na ibinibigay ng panahon. Naniniwala po kami, Panginoon, na kayo ang Diyos na nagtalaga sa kanila at kayo din po ang Diyos na magbibigay sa kanila ng lakas, talino at kakayahan, karunungan mula sa inyong salita para sa kanilang pamamahala. Dalangin din namin, Panginoon, na kayo ang magbigay sa kanila ng kalakasan sa kanilang pisikal na katawan. Bigyan mo sila ng lakas at ilayo sa anumang malulubhang karamdaman upang patuloy na magamit ang kanilang mga sarili sa pangunguna at pagbibigay kapurihan sa inyong pangalan. Dalangin namin lalo na po ang kanilang spiritual na kalakasan. Sa bawat araw, dalangin namin ang kanilang lakas ay manggaling sa inyo, na ang iyong mga salita ay magbibigay sa kanila ng lakas ng loob, ng mga pangakong kanilang pangahawakan upang magpatuloy na merong kasiglahan sa kabila ng mga hamon ng buhay sa paglilingkod na kanilang ginagampanan. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo sila ng liderato na kung saan makikita rin ang pagiging lingkod, makikita ang pagiging halimbawa sa kanilang mga buhay upang sa kanilang pangunguna sa mga Bible schools, hindi lamang sa mga faculty and staff, kundi maging sa mga estudyante, maging inspirasyon at hamon ng kanilang buhay tungo sa paglilingkod, tungo sa pagiging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo, at sila po ay inyong patuloy na patatagin. Dalangin namin, Panginoon, na lagi niyo pong ipaalala sa kanila na ang kanilang sufficiency ay sa inyo lamang. At dalangin namin na patuloy po na sa pamagitan ng mga presidente at deans ng mga Bible School, marami pang mga masanay na manggagawa. Dahil kagaya nga po ng sinabi ng Panginoong Hesus, marami nga anihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Pero salamat, Panginoon, na dito sa Pilipinas, marami ng mga Bible schools na inyong ginagamit. Kaya dalangin namin na sa pamagitan nito, kayo po ang siyang mag-produce pa ng mga leader ng mga simbahan na magkakaroon ng kakayahan at mabisang paglilingkod sa iba't ibang iglesia na inyong paglalagyan sa kanila. Muli, aming Ama, ang mga Bible schools na ito ay sa inyo. Tulungan mo po ang mga leaders at gamitin niyo sila sa posisyon ng kanilang pangunguna para sa ikalalaganap ng inyong mabuting balita, ikasasanay ng maraming pang manggagawa at higit sa lahat para sa kalwalhatian ng inyong pangalan. Ito po ang aming dalangin at sa inyo ang lahat ng papuri at kalwalhatian sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dinggin